Amen. Amen. So, ang topic po natin ngayon ay sa 2 Peter chapter 1 verse 4 to 9. So, basahin ko muna po sa Tagalog. Sabi po rito ay verse 4. Sa paraang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas kayo sa nakakasirang pagnanasa sa sanlibutang ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan sa inyong kabutihan, ang kaalaman sa inyong kaalaman, ang pagpipigil sa sarili sa inyong pagpipigil sa sarili, ang katatagan sa inyong katatagan, ang pagiging makadiyos sa inyong pagiging makadiyos, ang pagmamalasakit sa kapatid at sa inyong pagmamalasakit, ang pag-ibig. Ngunit ang mga katangiang ito ay taglay kung ang mga katangiang ito ay taglay ninyo at pinagyayaman, ang inyong pagkakilala sa Panginoong Kristo ay hindi mawawala ng kabuluhan at kapakinabangan. Ngunit kung wala sa inyo ang mga ito, kayo ay bulag at hindi nakakita at nakalimot na nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan. Amen. So, basahin ko po sa Tagalog, sa English. Amen. So, para sa mga nanonood na mga kapatiran natin. So, sabi po rito, through this, He gave us the very great and precious promises with these gifts. You can share in God's nature and the world will not ruin you with its evil desires. Because you have these blessings, do your best to add these things to your lives. To your faith, add goodness. And to your goodness, add knowledge. And to your knowledge, add self-control. And to your self-control, add patience. And to your patience, add service for God. And to your service for God, add kindness for your brothers and sisters in Christ. And to this kindness, add love. If these all things are in you and are growing, they will help you to be useful and productive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. But anyone who does not have these things cannot see clearly. He is blind and has forgotten that he was made clean from his past sin. So, purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Amen. So, makikita po natin dito sa verse na ito, dito sa unang-una, sabi dito, God gave us very great and precious promises. So, pinagkalooban daw tayo ng napaka-dakila, at napakahalagang mga pangako. Amen. Ano niyo po sa Christian, amen. So, ang hawak po natin po ay pangako ng Diyos. So, ito po yung buhay Kristiyano. So, sabi dito, huwag niyong panghawakan ng mga bagay dito sa mundo. Kasi lahat ng bagay dito mawawala. Pero pag ang hinahawakan po natin, ay ang mga pangako ng Diyos. Amen. So, hinahawakan natin yung isang bagay na hindi nawawala. Kasi yun lang po yung atin. Yung pangako ng Diyos. Maging dito sa mundo, hanggang sa tayo dumating sa eternal life, amen. Yung pangako ng Diyos na yan ay hawak natin. Hindi, dala-dala po natin yung hanggang langit. Amen. Pero yung mga bagay dito sa mundo dito, mga bagay dito sa mundong ito, hanggang dito lang po. Amen. So, God gave us very great and precious promises. Amen. So, napakaganda po, sabi, napakahalaga po nito. At ito daw po yung ating, ay binigay po ito ng Diyos sa atin upang ligtas tayo sa mga masamang pita ng laman dito sa mundong ito. Amen. Amen. So, sabi rito, at sinabi pa rito, do your best to add these things. So ibig sabihin na dahil meron na tayong pangako, pinagkalooban tayo ng pangako ng Diyos, napakahalagang pangako. So, sabi ng Panginoon, then exercise these promises. Yung sinasabi, add these things. So, i-exercise daw natin yung mga pangakong ito. Kasi, pag ini-exercise po natin itong mga pangakong ito, amen, sa ating buhay, then,
So doon po natin na experience lalo pa, no, yung benepisyo, no, ng tinanggap natin sa Panginoon. Amen. So paano ba natin ini-exercise yung mga pangakong ito, no? Na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. So makikita po natin dito sa huli, no? Sabi rito, sa verse 8, if all these things are in you and are growing, so yung mga qualities na yun, yung goodness, yung kindness, brotherly love, sabi, service for God, patience, endurance. So sabi rito, if all these things are in you and are growing, they will help you to be useful and productive in your knowledge of our Lord. Hallelujah. So kung itong mga qualities daw na ito ay na-experience natin, no, nagmamanifest sa ating buhay. Amen. So nagiging daw tayo, naging effective daw tayo, no, na nakakapamuhay dito sa mundo na matagumpay. Amen. But sabi dito, but anyone who does not have these things cannot see clearly, he is blind and has forgotten that he was made clean from his past sins. Amen. So din dito po yung pinakadino. So ang isang bagay po na i-exercise po natin, no, mag-manifest ang mga pangako ng Diyos. Amen. Yung magkaroon po tayo, no, ng kapahayagan patungkol po doon sa dakilang gawa ng Diyos sa ating buhay. Yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen. Di ba, sabi nga ni Paul, dalangin ko na ang inyong mga matay mabuksan, no? So, at makita natin, no, yung dakilang gawa ng Diyos, yung kanyang pag-ibig sa atin, kadakilaan ng pag-ibig niya sa atin. Amen. At ano yun? Yung paano tayo pinatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. Amen. Sabi niya, kung dito nagmamanifest, no, yung mga qualities na ito sa ating buhay. Amen. Sabi niya, sabi ni Peter, o sabi ng Diyos sa atin, amen, she is blind. So, hindi mo nakita. Sabihin, hindi mo nakita ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos sa iyo. Hindi mo nakita, no, o hindi mo nabigyan ng pansin, no, yung gawa ng Diyos sa ating buhay. Ano yun? Na pinatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan. Na nilinis ng Diyos ang ating mga kasalanan. Sabihin, yung pag-ibig ng Diyos na yun, yung biyaya ng Diyos na yun, kapag po natin nakikita lagi po sa ating buhay, no, yung dakilang gawa ng Diyos na ito, yung pag-ibig ng Diyos sa atin na to, amen, ang effect po nito sa ating buhay, amen, yung tayo po ay nai-inlove lalo sa Diyos. Amen? No? Sabi nga, receiving God's forgiveness does not lead to a life of sin, no? But a life of loving and giving glory to Jesus Christ. Amen. So, yun po yung epekto nun. So, kapag itinutuon po natin lagi, no, ang ating puso, ang ating kaisipan, ang ating pansin, no, kung paano tayo pinatawad ng Diyos, sabihin natin na wag nating kakalimutan o lagi po nating i-remind sa ating sarili sa bawat araw na nilinis ng Diyos ang ating mga kasalanan at kung paano binayaran ni Jesus ng kanyang banal dugo ang ating kasalanan. Amen. Ito po ay magpuproduce sa ating buhay ng pagmamahal po sa Diyos. Amen. At magmamanifest po dito yung mga qualities, no, yung mga katangian ni Jesus sa ating buhay. Yun po yung effect niya, no. Kaya sabi ni Paul, no, na makita natin, no, yung kung gaano kalawak, kalalim, kataas, kahabang pag-ibig ng Diyos. No, kaya sabi ni David, di ba? Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, all His goodness. He forgives all my sins and heal all my diseases. Amen. Alam niyo kung bakit po matagumpay si David? Lagi niyang nire-remind, no,
No, nire-remind niya sa bawat araw, no, na pinatawad ng Diyos ang kanyang kasalanan. Na pinagaling siya ng Diyos sa kanyang mga karamdaman. No, naniligtas siya ng Diyos sa matinding panganib. Na siya ay laging pinupuspos ng habag at pag-ibig ng Diyos. Psalms chapter 103 verse 2 to 5. Amen. So, yan po yung sikreto. Na lagi po nating i-remind, no, sa bawat araw na tayo, kung paano tayo pinatawad ng Diyos. Na nilinis ng Diyos. Na tayo nilinis ng Diyos sa ating mga kasalanan. Amen. Kasi ito po ay magpuproduce ng genuine love for God. Kaya si Mary Magdalene, nakita po natin, mabasa po natin sa Bible, no? Nahuli po siya na nangangalo niya, commit po ng adultery. So yung mga tao po, yung mga teachers of the law, yung mga Pharisee, dinala siya sa harapan ni Jesus. Sabi sa kanya, itong babaeng ito ay nahuli nangangalo niya. So ang sabi sa kasulatan, ang tao nahuli na nangangalo niya, batuhin hanggang mamatay. So anong sinabi ni Jesus? Kung sino walang kasalanan, siya unang bumato. Amen. Pero yung mga tao na yun, umalis po sila, hindi nila binato si Mary Magdalene. And then, tinanong si ni Jesus, nasaan na yung mga humuhusga sa iyo? Wala na po sila, Lord. Anong sabi ni Jesus? Ako rin, hindi kita huhusgahan. Humayo ka at iwan mo ang makasalanang buhay. Amen. So ano po nangyari kay Mary? Ano po yung nakita niya? No? Nakita niya na ang Diyos ay mapagpatawad. Nakita niya yung kabutihan at pagmamahal ng Diyos. Amen. Biro mo itong mga taong to. Amen. No? Nakahanda na yung mga bato. Babatuhin siya hanggang mamatay. Ang sakit po nun. Hanggang mamatay, babatuhin ka. No? Pero ito si Jesus, na merong karapatan na humusga dahil siya ay Diyos. Amen. Pero hindi siya hinusgahan. At ang sabi sa kanya, kahit ako, hindi kita i-condemn. Humayo ka at iwan mo ang makasalanan mo. So ano po ang nangyari kay Mary Magdalene? Amen. Ha? Ang nagbunga po noon, pagmamahal sa Diyos. Amen. Nagbunga po ito ng dakilang pagsamba kay Jesus. Ano niyo po ba, sila Mary Magdalene ang sumusuporta sa panahon nila Jesus sa kanyang ministry. Siya po yung naging disipulo ni Jesus. At alam niyo po ba, sino po unang nakakita ng si Jesus po ay nag-resurrect? Si Mary Magdalene. Amen. Si Peter, nung po siya ay nasa bangka, nung nakita si Jesus naglalakad, ang tingin niya, multo. Multo daw. Amen. Pero na si Mary, nung dinalaw niya si Jesus doon sa kanyang puntod, o doon sa libingan, nung wala yung bangkay ni Jesus, umiiyak si Mary. And then sabi, may taong nagsalita sa kanya, sabi ni Jesus, sinong hinahanap mo? Akala niya, yun yung tagapangalaga doon sa libingan. Nawawala po yung bangkay ng Lord ko. And then, nagsalita si Jesus, Mary. Then nakita niya, si Jesus, kung ikaw kaya nakakainom, yung patay, nakita mo, nawala, then nakita mo, nakatayo sa'yo. Anong tatakbo ka? Pero si Mary, Lord, gusto niya yakapin. Amen. Na si Peter, nung nakita si Jesus na naglalakad sa tubig, natakot, multo. Si Mary, nung nakita niya si Jesus na nabuhay na muli, gusto niya yakapin. Lord, tuntua siya, nabuhay ang Panginoon. Ganun po ang tindi ng pagmamahal ni Mary. Bakit po? Kasi nakita niya ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa kanyang buhay. Amen. Ano po yun? Hindi siya kinondem ng Diyos. Pinatawad ng Diyos ang lahat ng kanyang mga kasalanan. Amen. So tayo po, no? Lagi po nating isipin. At lagi po nating i-remind sa ating sarili sa bawat araw. How God forgave our sins. Pinatawad ng Diyos ang aking mga kasalanan. Niinis niya ako. Amen. Hindi niya ako kinondem. At siya po yung nakondem. Siya po yung naparusahan. Amen. At doon, ang effect po nun sa puso natin.
pagmamahal po sa Diyos. Mainlove po tayo lalo sa Panginoon. Lalo natin na-appreciate kung gaano kabuti ang Diyos sa ating buhay. Katulad ni Mary Magdalene. Amen. Meron pong isang pusakal na kriminal, no? Sa Norway, nanood po ng sine. At sinubukan niyang panoorin po ay yung Passion of Christ. Yung pinapako si Jesus. Nilalatig, oh. Nung nandun po siya habang siyang nanonood, naiyak po siya. Umiyak siya, magulgol siya. Nakita niya kung gaano kamahal ng Diyos ang tao. Nakita niya kung gaano kamahal ng Diyos ang mga makasalanan ng tao. At nakita niya yung sarili niya na si Jesus ay naparusahan para sa kanya bilang isang makasalanan. Kaya ano niyo po ang ginawa niya? Umalis po siya sa sinihan, pumunta po siya sa presinto, at sumuko po siya ng kusa. Ang tanong sa kanya ng pulis, bakit siya sumuko? Kasi nakita ko po doon sa sinihan, nung nanood po ako ng Passion of the Christ, nakita ko kung gaano kamahal ng Panginoon. Kaya ngayon, sinusuko ko ang buhay ko, pinagsisihan ko na yung mga kasalanan ko, kaya ako nagpapakulong na at magbabagong buhay na. Amen. Hallelujah. Amen. So, yan yung revelation po na how God love us. Yung revelation po na how God forgave our sins. Amen. It will produce genuine love for Jesus and will manifest Christ-like qualities in our life. Amen. So, sa umaga pong ito, kung meron po tayong i-meditate, let us meditate how God loved us, how God forgives our sins. Kasi sabi po sa Peter, sabi niya, kung the more you grow like this, the more productive and useful you will be in your knowledge of our Lord Jesus Christ. But those who fail to develop in this way are short-sighted or blind, forgetting that they have been cleansed from their old sins. Amen. So, nag-grow po tayo sa mga qualities na to. Goodness, kindness, love, genuine affection. Amen. Patience and endurance. Amen. Kapag lagi po natin nakikita kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Amen. Kasi po, yung revelation na yun. Amen. Yung kapahayagan na yun. Amen. Yung po, yung magbibigay sa atin ng power to experience more of God's blessings. Amen. To manifest, to experience God's promises in our life. Amen. So, praise God. So, niremind ko po sa inyo, pinatawad po tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Kaya sa umagang ito, let us celebrate how God loves us. He forgives all our sins. And let us continue to remind these great works of God